Magandang araw mga kabayan. Ito na nga, mukhang hindi na memorize ng maayos ni Ramel Madriaga ang script na binigay sa kanya na ipinost tayo kaninang umaga habang nagbabasa ng script itong si Madriaga. Mga kababayan po natin, mukhang hindi niya na memorize. Paano ko nasabi yan? Mantakin mo, nasa Naga na pala inilipat itong Mayon Volcano. Baka hindi kayo maniniwala, o ito. Panoorin natin. Ma'am po, ano po ito? Sa Bicol po yan, sa nag yung ban po ng Bicol yan kasi nakamax po, iba po yung sa akin dala ko. Iba-iba po ng gulong kaya hindi po, nasa ibang sa Bicol po yan o sa Naga. Sa Naga po, o Camarines, yung isip po doon, may sarili rin po silang ganito. Apat po yung binili kong ban para maging ganito. Alright, thank you for... Anong gagawin natin? Pusang gala, mga kababayan natin. Mukhang yung gustong magpa-impeach kay Bibi Sara, yung nai-stress ngayon dahil ang kanilang iniharap na si Madriaga ay hindi na practice na memorize ng maayo itong script na kanilang pinipresenta sa screen, mga kababayan natin. Ito nga ang sabi ko, dapat pinasinghot muna ito ng Pulburon, ni Redon, ni Luistro, ni Abante, at nitong sila Ina de Lima. Para naman magkaroon ng energy. Baka lang, no? Mas magiging matalino itong si Madriaga kung pinasinghot nila ito. Kasi malamang sanay din ito sa pagsisinghot. Dahil certified criminal at kidnapper. Ito nga yung kanilang iniharap. Ngayon mga kababayan po natin, dito pa lang sa mga punto na ito at marami pa po siyang mga pinagsasabi na talagang hindi ka panipaniwala. Yung painting, yung binigyan siya ng pera ni PRRD, marami pa. So isa-isahin natin, gawin nating episode yung bawat mga pinupunto niya, mga kababayan po natin, para mapakita po sa mga nagsasabi na dapat daw paniwalaan itong si Madriaga. O ito, paniwalaan nyo si Madriaga. Kasi isa lang masasabi ko, kung bobo ang naniniwala kay Bongbong Marcos, mas lalong bobo tanga yung naniniwala dito kay Madriaga na pinagmamalaki nila na magsasabi daw na ang katotohanan laban kay Vice President Sara. O ito na, sariling script nyo ang sisira sa sampal sa mga pagmumukha nyong mga buaya sa Kongreso. Luistro, pasingutin mo muna, yan si Madriaga. Marami pa tayong pag-uusapan, pag-like naman ang video. At sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, mga kababayan po natin, pagkatapos nga madulas itong si Madriaga at tila bang kulang sa singhot, kaya nakalimutan yung kanyang script, ito naman, mga kababayan, mukhang dramatic naman itong si Congressman Karen kapag pinag-uusapan daw ang isyu ng Parmale. O, paano kaya kapag ang pinag-uusapan ay ang isyu naman ng dingbak siya na maraming magulang yung nawalan ng bata dahil po sa kagaguhan nitong si Karen. Ngayon mga kababayan, dahil binanggit na naman nitong sinungaling na kriminal na testigo ng mga taga-House of Crooks, itong Kangaroo Court, itong Committee on No Justice, abay, nagdrama itong si Karen. O ito, sa inyo makita, no, kung pasado na ba sa inyo yung pagdadrama ni Karen at ang kanyang partner ngayon ay si Madriaga. Ayop pa mga ito, mga lead ticket. My next question is something that Sige. is quite close to my heart as a medical doctor. Kasi Wow. po, pardon me with this, Madam Chair, nung pong panahon ng pandemya, ang isang pabigat sa sambayan ng Pilipino ay yung napakamahal na testing sa Pilipinas na hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses, multiple, even more than 20 times, kung saan ang COVID testing na yan ay naglugmok sa maraming pamilya sa kahirapan. Wow, mga kababayan po natin. Ang COVID testing daw ang naglugmok sa pamilyang Pilipino sa kahirapan. Hindi po. Mga gago, ikaw ang kasama sa naglugmok sa kahirapan sa mga Pilipino ka rin. Dahil sa milyong-milyong maleta na laman, milyong-milyong pera na laman ng maleta na napupunta sa inyong mga bulsa, sa inyong mga bangko, sa inyong mga vault, sa inyong mga bahay. Nasaan na yung malimaleta? At yung tinatanggap nyo na sobre-sobre sa kada nagkakaroon ng hearing. Ngayon,
Yung hearing sa impeachment na ito, mga gago kayo, magkano na naman yung natanggap nyo? Yan dapat ang sabihin nyo. Dahil sa mga tiskit na yon, dahil sa ginawa na nakarang administrasyon, ang pagsisipag ng nakarang administrasyon, para maiahon yung mga kababayan natin at para makasurvive din sa nangyaring krisis, sa nangyaring COVID-19. Tapos ngayon, ibabalik-balik nyo. Ang utang ng Pilipinas, kung ang pag-uusapan, ay makikita natin lahat sa infrastructure. Makikita nyo lahat. Dahil maraming Pilipino, yun nakasurvive. Dahil ang utang man ng gobyerno, ay napunta talaga sa taong bayan. Kung mayroong mga anomalya dito po sa sinasabi mong Parmali, mga gago kayo na ngayon yung nasa administrasyon, habulin nyo ng habulin. Panagutin nyo ng panagutin kung sino ang sangkot, sino ang involved. At isabay nyo yung investigasyon dito po sa flood control project. Isabay nyo yung corruption sa iba't ibang departamento. Huwag yung puro na naman kayong parinig ng parinig na naglugmok sa kahirapan sa Pilipino. No, yung nakarang administration na naman yung balikan nyo. Mga gago kayo. Kayo nasa current administration, gawan nyo ng paraan. Ipakulong nyo kung kaya nyo. No? Ipa-aresto nyo kung kaya nyo patunayan na talagang may corruption. Kasi kayo na yung nasa administrasyon eh. Tapos para lang ma-divert ang issue dahil lumabas siya ang kriminal na yan, na witness nyo, kung ano-ano ang kanyang pinagsasabi. Ngayon, magdrama-drama ka, ayop ka. It was a very bad news, Ay, Madam blood Chair, mo, nung narinig ko yung Parmali. Titikin kong ilong mo, Dahil sa nalintik ka. pagkaalala ko, nung ito'y iniimbestiga ng Senado, ito ang isa sa mga kumpanya na bumili ng milyon-milyong testing kits na nakaabot ng bilyong-bilyong piso na inutang natin. At medyo ako'y nasasaktan, Madam Chair, nang mabasa ko. Medyo ako'y nasasaktan, Madam Chair. Ulitin ko, yung naniniwala kay Madriaga, mga gagot, tanga, kagaya mo ka rin. Dito sa supplemental affidavit na again, andi dito na naman yung allergic tayong pakinggan. The word Parmali. Eh ding bak siya, mas allergic kami. Can Mr. Madriaga confirm nang sinasabi niyang Parmali na kumpanya sa kanyang sinumpaang salaysay is the same company that was investigated by the Senate of the Republic of the Philippines? I think Mr. Madriaga is not competent to answer that. So we will just Bakit? have to confine to the statement of Mr. Madriaga about the mention of Parmali in the affidavit. I submit, Madam Chair, in number 38 of his O, bakit? affidavit, he mentioned Bakit ayaw nyo pasagutin si Madriaga? Pinapakonfirm nga. Sayang naman yung pagdadrama ni Karen. Tapos haharangin nyo, ititigil nyo lang. Pinapakonfirm nga kung totoo. Ito ba yung nasa abidabit niya, yung Parmali na ito? At itong sinasabing naglugmok daw sa kahirapan sa buhay ng mga Pilipino, sabi ni Karen. Bakit hindi nyo pasagutin? Pasagutin nyo. Masyado yung pinoprotektahan ng kriminal eh. Lin Wei Xiong, the financial officer of Parmali Pharmaceuticals, who called him directly to coordinate the turnover of 175 million pesos. Can Mr. Madriaga confirm this? Yes po, Madam Chair. Yun lang. Yung sa Parmali, hindi niya kinonfirm. Hindi niya sinagot ng maayos. Kasi baka magkamali, pero protektahan ni Luistro. Mga hayop na ito. Tapos sabihin nyo, mas credible ito. Okay na yan. Impeach nyo na si Bibi Sara, dalhin nyo na Senado. Total, wala rin naman kwenta eh. Paulit-ulit, tapos sumasa pa kayo nasisipot si Bibi Sara. Okay yan, hindi nasisipot si Bibi Sara. Ngayon nakita natin kung ano po yung mga kapalpakan ni Madriaga. O yung pinting, mantaki mo, kiniklaim yan na nasa kanya daw. Ngayon nagsalita yung may-ari. O yan po yung ating sunod na pag-uusapan. At sa pagpatuloy ng ating diskusyon, mga kababayan, nako, mukhang nagkaamina na pagkatapos iabandona ni Jonel, itong si Laila de Lima, mukhang iba na naman ngayon ang gustong alagaan ni Laila de Lima. Dahil
Sa investigasyon na ito, sa pagdinig na ito sa House of Representatives sa Committee on No Justice, patungkol po sa impeachment na ginagawa nila na fishing expedition laban kay Vice President Sara, inamin ni Leila de Lima na talagang nakipagtagpo siya kay Madriaga sa kulungan. O ngayon, mga kababayan po natin, ito na. Okay? Panoorin natin yung pag-amin nitong si Leila de Lima. For the questioning of the Honorable Terry Ridon, this representation wishes to make a disclosure. You may Tingnan niyo yung mukha ni Leila de Lima, oh. Piling, ano mga kababayan po natin, piling Santa. Santa banana. proceed, Honorable De Lima. Thank you, Madam Chair. I wish to inform this committee that sometime in November 2025, I received a letter dated November 17, 2025, a handwritten letter from the resource person, Wow, kay Bilo Ramil pa. Madriaga. Nandito po yan. November 17. Alam niyo mga kababayan po natin, hindi ka naman lalapitan ni Madriaga na kung hindi alam ni Madriaga na ikaw ay talagang galit na galit sa mga Duterte. At sigurado, sino ba si Madriaga na pagbigyan nyo ng pagkakataon? Otherwise, kayo yung nakahanap kay Madriaga sa loob ng kulungan. Possible yan. 2025 handwritten letter addressed to me and sent by Ramil Madriaga. This was coursed through his counsel, Script na Attorney script. Raimundo Palad. Now, when I received this, because the letter here says about his being unjustly accused and detained, and said that it is because he helped a group of farmers in Helpa. Mariveles. May tinulungan daw po siyang grupo ng mga farmers ng Mariveles na mga biktima ng land grabbing. At tinuturo po niya si former spokesperson Harry Roque na nasa likod nito. At sabi niya, kahit yung una niyang kaso ng kidnapping, kasi dati na po siyang kinasuhan in 1997 ng kidnapping, ay na-convict siya sa trial court pero na-acquit siya sa Supreme Court on appeal or on review. So humihingi po siya ng tulong sa akin dito sa sulat na ito, which is handwritten. Sinabi rin po sa akin ni Attorney Palad na nung time na yon, I think it was later part of November or a few days after November 17, I don't exactly remember the time. Or Nalala ko yung mga script ni De Lima, no? Nung panahon na gusto nilang pabagsakin si Tatay Digong. Pero, anong nangyari? Naging presidente po si Tatay Digong, hindi nila napabagsak. Siya pa yung nakulong. Kumbaga, kahit anong gawin nilang script dyan, propaganda, paggamit na iba't ibang tao, lalabas at lalabas talaga yung katotohanan, mga kabayan. the exact day, ay meron daw pong gagawin o ginagawa na sworn affidavit si Mr. Madriaga tungkol sa mga nalalaman niya tungkol kay VP Sara and also sa pamilya ng Duterte. Yes. Of course, I was curious, but I told Attorney Palad na gusto ko na munang makita yung sworn affidavit na yan tungkol sa sinasabing marami siyang alam tungkol sa kay VP Sara at ng pamilya Duterte. So true enough, I received this, an affidavit, a copy of the affidavit. And I did realize that this affidavit which I received then is also an original copy. I just realized it a few days ago when I was reviewing this. I was given pala, binigyan ho pala ako ng original copy ng affidavit. This was executed November 29, 2025, the contents of which are exactly the same as those attached as Annex A ng Sabalia et al. And Cabrera complaint. And then, lumabas na rin po ito sa social media after November 27. So naging lalo po akong curious and interested. So I decided to go and see him. And it happened in December 8, 2025. Duly recorded in the BJMP facility.
So I talked to him. He was accompanied then, or the lawyer, Attorney Palad, was also there. Ang pakay ko po ay para lang alamin yung laman ng kanyang affidavit. Ang pakay ko, Oh, ayan, mga kababayan po natin. Inamin na mismo ni De Lima na siya ang pumunta kay Madriaga sa loob ng kulungan at hindi po si Vice President Sara. Ngayon, mga kababayan po natin, malalaman na talaga natin kung sino ang nagsisinungaling. O, Leila De Lima, ikaw na mismo nagsabi. Tapos sabihin nyo, yung pakay, malalaman, para lang alamin yung investigation. Alamin nyo po yung kanyang affidavit. Ano yung laman. Sino naman ang maniniwala sa mga kwento na yan? Ewa, dalawa lang naman yan eh. Ikaw at ang iyong kasabwat ang talagang naghanap kay Madriaga para gamitin dito kay VP Sara. Ang alam naman natin na lalabas at lalabas ang katotohanan. At kayo ang maghihimas rihas dahil sa pinagagawa nyo. Ganyan po sila kadesperada, mga kababayan natin. Tandaan natin yung mga ito, simula nang malaman nila na papasok sa national position ang mga Duterte, grabe na po yung mga propaganda na pinaggagawa nila. And same thing kay Tati Digong, now VP Sara, kay Pulong, kay Baste, sa mga kaalyado. So, ganyan po yung atake nila. Pero ngayon, malalaman mo, sila pala yung gumagawa ng paraan para mapunta si Madriaga. So, totoo na siya nga ang pumunta kay Madriaga, hindi si Vice President Sara. Gusto pa nilang i-reverse. May mga pinalabas pa sila na gusto suhulan ni VP Sara. O ngayon, may pinalabas pa sila na gustong ipagurgor, ipatigi. No ngayon, lumabas din ang katotohanan. O ngayon, mga kababayan po natin ha, lumabas din ang katotohanan kung sino yung nasa likod ni Madriaga. Kaya huwag tayong magtaka kung yung script ni Madriaga ay kagaya ni Bicoy na unang ginamit nila laban po kay Tatay Digong. So ngayon, Madriaga na naman. Ultimo nga, Mayon Volcano, hindi niya alam. Mantakin mo sasabihin niya sa Naga. Hindi niya alam na ito ay nasa Albay. At yung painting na sinasabi nilang, kiniklim nila, na binigay niya daw kay Vice President Sara. O ngayon, nagsalita din po, mismo yung nagbigay ng painting kay Vice President Sara. Doon pa lang malalaman mo, yung pagiging totoo ng testimony nitong si Madriaga. Ulitin ko, yung naniniwala kay Madriaga, mga bobot tanga, kasama po yung mga senador na ito. Hindi naman sila bobot tanga. Ito kasi, pera-pera. Yung mga ordinaryong Pilipino, sino mang naniniwala dito sa testimony ni Madriaga, kasama yung mga bayarang mainstream media, mga tanga at mga mukhang pera. Paano yan? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat at huwag kalimutang i-like ang video ito. Mabuhay.